Hello, afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa isa na namang ating programa, yung hard-hitting commentary. Okay? I'll just call on this as makatotohanan at matapang na pakikibaka at pagpupuna at ang opinion na matapang din, no? Ganun po tayo dito sa ngayon at ako ay pag-usapan naman natin ngayon itong napakainit na issue patungkol sa may apekto sa ating bansa. Okay, sa ngayon po, marami tayong mga issue, no? May mga impeachment ni Sara, may pang-apat na complaint. Mayroon pa tayong yung nagpalabas ng kalatas o executive order, si Pangulong BBM, na nagsasabi na tinanggal niya na ang Vice President sa bilang kasapi sa tinatawag na National Security Council. Iyan ba naman ba importante? Sa tingin ko, yung dalawang issue na binabanggit ko ay hindi pa masyado importante. Kahit yung ayuda, kahit yung budget, sa ngayon, sa level nitong pinag-usapan natin ay hindi pa masyado importante. Kaya tutok lang tayo dito sa, ano tawag natin, tutok tulpo. Ito ngayon, tutok tulpo. Ang tutukan natin na tulpo ay, siyempre, number one dyan, star of the show, si Erwin Tulfo. Siyempre, damay ang ibang mga kapatid, si Ben Tulfo na tumatakbo rin, pagkasenador. At si Rafi Tulfo, siyempre, damay din, pati si Mon Tulfo. Kasi meron po silang moral obligation sa bansa para patigilin si Erwin Tulfo na tumakbo dahil po napakabastos po ang dating sa bansa natin. Parang tinatapakan na yung puri ng bansa natin sa pagkakano kung pag pinapayagan natin tumakbo mga yan. Okay? Ang una lang masabi ko is at kung bakit nakalusot-lusot yan si Erwin Tulfo, it is because maraming insidente na. Mula nung panahon nang siya'y nagiging one of the main campaigners, one of the main MCs, Master of Ceremonies sa kampanya dun sa presidential ay si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo din ang moderator noon sa tuwing mayroong town hall type na campaign si BBM, yung mga magtatanong, si Erwin Tulfo ang nagtatanggap ng tanong at papasagutin kay BBM. Natandaan niyo sa kampanyang yon. So ganun po kalakas si Erwin Tulfo. Tapos in-appoint pa siya sa bilang DSWD. So mamaya pag-usapan natin. So in the meantime, tutok Tulfo tayo. Ito muna si Dr. Toto Bunyog Kausing. At itong inyong ating magbigay naman tayo isang matalim, matapang na kritisismo para nakabase po sa katotohanan. At para naman sa ating minimiti na inang bayan na ating iniibig, ang problema lang tayo na lang atang umiibig sa inang bayan. Yung mga opisyal natin na nakakamal ng salapi o di kaya mga opisyal natin na nandyan sa pintuan ng mga salapi o mga tinatag na sa mga Bisaya, Bulawan. So, tayo na mga laging naghikahos ay lagi na lang nagdadasal. At least malapit tayo sa Diyos. Kasi lagi tayo nagdadasal. Tayo mga kulang-kulang sa salapi, yan ang mga malalapit sa Panginoon kasi lagi po sila nagdadasal. So, yan po ang the truism. I hope na maraming mga pastor na kanilang dito, si Pastor Rabi, they will agree with me. If I say that the reason why the poor people are the closest to God, it is because the poor ones are the ones always praying for hope, praying for whatever, praying for life, praying for salvation or whatever. At kung mayaman kasi ang tao, nakakalimutan ang Panginoon. Kaya yan ang truism. The truth, it makes sense if you say that the poor are the people who are the closest to God.
And likewise, vice versa, God loves the people who are praying to Him. Gano'n lang kasimple, ma-Muslim ka man, ma-Kristiyano ka man, o ano man ang tribo mo, gano'n lang pag-usapan. Ito naman ang ating pag-usapan, ay mga tao na hindi marunong magdasal. Erwin Tulfo, si BBM, si Romualdez, si George Erwin Garcia, ito yung mga taong hindi marunong magdasal kasi lagi silang nasasagana. So ngayon, ang title ng ating pag-usapan ay delikado ang disqualification case laban kay Erwin sapagkat lumalabas na ang protector nito ay si BBM at saka si Romualdez. So, ngayon, pag-usapan din natin yung ano naman ang epekto ng doktrina na nagsasabi. Ang nagsasabi kung sino ang kanyang citizen ay yung bansa, hindi yung tao nagsasabi kung siya ay citizen ng bansang yon. So, ibig sabihin, may bigat naman na argumento sa pagdating sa pagbigay ng solusyon o resolution sa mga issue kaganyan. Talaga ba dapat i-disqualify si Erwin Tulfo? So ngayon, kailangan din tingnan din yan ang katotohanan. Siya ba ay citizen dahil ang Amerika ang nagbigay sa kanya ng deklarasyon o di kaya pagpayag na maging citizen siya? Ganon din sa Pilipinas. Kahit gusto mo na maging Filipino citizen ka o American citizen ka, kung ayaw ng bansang iyon, wala kang magagawa. So, ibig sabihin, ang puntos lamang dito is, kung nagdeklara si Erwin na hindi siya citizen ng Amerika, at kung sasabihin naman ng Amerika, citizen ka namin, sino ngayon ang dapat sundin? Ang Amerika o si Erwin? At kung deklara naman ni Erwin na siya ay American citizen, tapos ayaw ng Amerika, sino masusunod? Si Erwin o yung Amerika? Eh, siyempre, ang Amerika. Yan pong ibig ko sabihin. So, tatalakay natin dito yung bigat niyan ng doktrina na yan. At saka sa mga so far na mga pangyayari na atin na tinatawag na established base sa mga pronouncement ni Erwin Tulfo, base din sa mga kaso na nangyari sa Commission on Appointments nung siya po ay kinalaga na DSWD Secretary na binasura ng 2 beses at base rin naman sa disqualification case ang disqualification case laban sa kanya na sinampa naman ni Attorney Mario Moises Tolentino noong siya bago manumpa bilang congressman ng ACT-CIS. Tatalakay natin lahat yan at atong kahalagahan ng lahat mga yan. Kasi may mga schools of thought dito. Si Attorney Rene Bueno, si Attorney Claire Castro are of the opinion na hindi nawala ang citizenship ni Mr. Tulfo. Which is, to my mind, yan din ang theory ko. Pero laliman natin ng konti kung ano ang analysis dito. So bago po ang lahat ng yan, bago tayo magtutok Tulfo, ay batiin ko muna isang magandang hapon ang mga na nakikinig sa atin. Ngayon si JD Adaben, si Chito Babaran, Luz Rivera, Vergie Piquero, Ed Rodriguez. Mabuhay ka, Ed, no? si Colonel Ed. Tapos si Pastora Raila Shalom. Tapos si Elvira Arizo. Good afternoon. Samuel Esios. Si Pedrito Fidel. Good afternoon, sir. Tuloy lang ang paglaban. Okay, ilalaban natin ito. Pero kahit ganun pa man, I am only discussing this to give you an idea kung saan pupunta itong disqualification case na sasampa natin. Regine Ford, no, si Edita Tugay, si Rosel Chua, Babet Duragusa, tapos si Rogelio Tapado Kaka sa California, si Marilo Fabian, si Jim Aripagita, si Pampansang
Nanay Survivor, Joey Escanilla, Picos, Pic 095. Okay. Dito tayo, proceed na tayo. Ladies and gentlemen, ay habang hinahanda ko yung mga argumento sa pagsasampa, anong isasampa yung ating disqualification case laban kay Erwin Tulfo. Ganito po yung mga basihan. Una, nagsampa siya ng pagkasenador. Ito yung pinaka-main target ko kung paano ko siya mahanapan ng butas na pwede siyang i-disqualify. Okay, kung sa pagkasenador, pwede ko siyang sampahan ng kasong disqualification kung may pruweba ako na may ipapakita na sa ngayon, nung pagsampa niya ng kandidatura noong October 1 to October 8, noong 2024, ay American citizen siya. Yan po ang ating ano. Kung ma-establish ko yan, yung katotohanan na yan, panalo na, sigurado na. So ngayon, ang tanong, paano natin ma-establish nun? Yan ay yung usapin sa pagkasenador. Ano pang pwede kong gamitin sa usapin sa pagpa-disqualify sa kanya sa pagtatakbo ng kanyang sa Senado? Ang isang pwede kong gamitin, number 2, ay yung pagbubuo ng political dynasty kung tatakbo siya, kasi tumatakbo rin si Ben Tulfo na kanyang nakakatandang kapatid, at saka nandun na sa Senado yung kanyang next to kuya na si Raffy Tulfo bilang senador. So kung ganun mangyari, pag pinayagan natin sila at malakas pa naman sila sa survey kuno, well, I do not know how true that survey is. Pero kung surveys are, kasi marami na survey. Pero kung hindi sila manalo, wala sana tayong problema. Ang problema kung mananalo sila, because it is always a truth in our life, in our country, na kung sino mga nakalamang-lamang sa survey ay more than 80% ay mananalo na. So, pinapalagay na natin na delikado talaga ang ating bayan kung magkaroon po ng dinastiya. Ang dinastiya natin ay ilang beses na may 2 Estrada, may 2 Binay, isang Binay, tapos may 2 Bilyar, may 2 Cayetano. So, ano pang iba? So, kung papasok ay magiging for the first time, pinakamarami, magiging 3 pamilya sa isang pamilya, itong 3 Tulfo. So, magiging T3 sa Senado. Yan ang pinaka-problema natin. Hindi naman sa, ano bang katwiran? Okay, pasukin muna natin ang katwiran. Bakit ayaw natin ng political dynasty? Ganito po yan. Sa history o sa ating kasaysayan sa mundo, kahit sa mang bansa, wala pong sinuman na taong mabait kapag pinatuloy mo, bihirang-bihira lang yan. Kapag hinayaan mo, binigyan mo siya ng full power, absolute power, ay walang sinuman na pagdating sa dulo ay mabait pa rin. Marami po, halos lahat na mga leader sa mundo, kasama diyan si Marcos, kasama na si Xi Jinping ng China, isama mo na yung iba diyan sa the longest dynasty nandiyan sa Romanov dynasty diyan sa Russia. Grabe ang mga pang-abuso na ginagawa. Sa simula, nagsimula magaling. Kagaya si Marcos Sr., nagsimula na magaling. Nagsimula siya, nagsampa siya ng kandidatura 1965 election, nanalo siya. Tapos, nung nanalo na siya, naghangad na siya ng pangalawang term, nanalo rin siya. Tapos, pagkatapos na matatapos yung 2 term niya, ang pangalawang term niya kasi papasok na 1969. So, nanalo ulit siya, tapos ang end ng term niya 1973. So, ginawa niya, 1971 pa lang, nagpaputok-paputok na siya, marami na siyang mga galamay na inutusan na magpaputok ng bomba kahit saang parte ng bansa para pala mabigyan ng dahilan yung kanyang pagdeklara ng martial law. So, ibig sabihin, si Marcos, ang bandang uli, ay nagiging nakita niya na nakatikim na kung gaano kasarap ang magiging mayaman,
ayaw na umalis at they were wanting for more. Ganun po yun. Kaya ito si BBM, ganun din ito, wala itong patutunguhan. His mission here in life, kung si Attorney Bombit Abad ba magsasabi na kaklase niya sa Lasal Green Hills, ay his mission in life is to take revenge against the Filipino people who ousted his father and their family. And it was the biggest shame that a family can get if you are driven out of your country. Kaya ganun ang hindi nila nawawala sa kanilang damdamin yan. Kunwari lang, nakangiti mga yan, pero but at the back of their mind, kita mo sunod-sunod talo ang kaso ng gobyerno ng PCGG laban sa kanila. Marami na, wala na natira, talo na lahat. Ganon po kabastos kasi binuto ko nun ninyo. Kayo, ano yan ang naging kapalaran natin. So ngayon, ano naman meron ito kay Tolpo? Okay. Ladies and gentlemen, kung ako tanungin mo si Attorney Ranil Libayan, si Attorney Claire Castro, si Attorney Rene Bueno, na isang vlogger din. Lahat kami iisa ang isip na hanggang ngayon ay Amerikano pa rin si Erwin Tolpo. Ngayon, walang issue na kung Amerikano siya, ay dapat bawalan siyang tumakbo. Ngayon, ang tanong lang dyan, kung meron, mananalo ba kami pag sinampa namin? So, to have that right to file the case is your right, is our right. But for us to win the case, it's not our right. It depends on the merits, kung may merito bang ating kaso. Okay, unahan natin. Sabi ko nga, merong doktrina na nagsasabi kung citizen ang tao ng isang bansa, ang bansa ang dapat magsabi kung citizen ang tao na sinasabi. Si Erwin Tolpo, ang Amerika na magsasabi na may karapatan kung citizen ba siya ng Amerika o hindi. Mula noon hanggang ngayon. Diba? Ganun lang simple. So hindi na problema yan. But the problem comes in rather nung mangyari na may nilabas ang optic politics na mga dokumento, which is believable naman as true, na mga dokumento na sulat ng US Embassy at ang perma na check na ni Atty. Libayan, na-check ko na rin, na-check na rin ni Atty. Claire Castro, na genuine officers ang pumirma. Ang pumirma si Michael Leach, doon pumirma ng notaryo. Tapos yung nagpumirma ng revocation ay si Stephen Angel Smith. So sila po yung mga US Foreign Service Officers dito sa US Embassy sa Manila. So legit na legit ang dating ng digital copy na yun. Next, kasama rin sa digital copy yung tinatawag na form kung saan certify na sinuko ni Erwin Tolpo yung US passport na nasa pangalan ni Erich Sylvester Tolpo. At sinuko niya rin ang SSS card na nakapangalan kay Erich Sylvester Tolpo. So with these facts that we have now, are these facts sufficient for us to win, for us to prove na siya nga ba ay citizen ng Amerika? At least, nung nag-file siya ng candidacy noong October 1 to 8, noong nakarang taon, ang pinag-usapan natin sa pagkasenado niya. I do believe it will stand. Kaya nga, hindi ako magdadalawang isip na magsampa ng kasong disqualification laban sa kanya dito sa COMELEC. So ang worry ko na lang diyan is this. Si BBM at saka si Romualdez. At siyempre pag sinabi mo si BBM at Romualdez ay para mo na rin sinabi, gano'n na rin ang gagawin ni George Erwin Garcia. Kasi si George Erwin Garcia po ay isang tao na hindi makahindi kay BBM. What BBM wants,
BBM gets insofar as George Erwin Garcia is concerned. In the same manner, what Romualdez wants, Romualdez gets insofar as George Erwin Garcia is concerned. So ganun po yun ang sitwasyon. Ito po, gusto ko rin testingan yung batas natin laban sa conflicts of interest. At gusto ko mag-file din ng tinatawag na quo warranto laban kay Erwin Garcia. Hindi lang kay Erwin, Erwin Tulfo. This time, Erwin Garcia. Ano naman magiging basehan ko pag-usapan natin later on. Hindi ko muna i-preempt si Erwin Tulfo. Ito naman, ngayon kung gano'n na nakikita natin kay Erwin Tulfo, mananalo ba ako? Malaki pang chance po na matatalo ako. So ano ngayon ang ibang basehan? Kailangan pag-ipunin ko yung the totality of the evidence that I have ay sufficient para matumba natin si Tulfo. Kasi ang problema natin, kapag kahit na sabihin natin na kompleto ng ebidensya at kung kakampi niya si Erwin Garcia, ay hindi rin yan i-disqualify ni Erwin Garcia. Tandaan ninyo, tandaan po ninyo, kung saan ako nakatingin. Nakatingin ako sa panahon ng kampanya ni BBM. Si Erwin Tulfo ang laging MC or moderator na tumatayo sa gitna, andyan si BBM at may mga botante na kinakampanya nandito. Lahat ng tanong ng botante, si Erwin Tulfo ang kumukuha ng tanong at ibato kay BBM. So ganun siya kalakas kay BBM. At true enough, nung nanalo na si BBM, ay siya mismo kagad ang itinalaga bilang kalihim o sekretary ng Department of Social Welfare and Development. Pag ikaw mapili ng Panginoon, ibig sabihin, very special ka sa Kanya. Pinagkatiwalaan ka ng Pangulo pag ikaw pinili. Kasi yung pagiging sekretary ay tiwala. So kung siya ang binigyan ng tiwala, ay ibig sabihin, dikit na dikit yan kay BBM. Next, nung in-appoint siya ni BBM, ito naman, nag-hearing ang proseso kasi ng batas natin, lahat ng tinalaga ng Pangulo pagka-kabinete sa sekretary, kagaya kay Tulfo, dadaan po sila ayon sa konstitusyon natin, 1987 Constitution, nag-uutos na lahat ng itatalaga o i-appoint ng presidente na secretary o cabinet position sa cabinet position ay dadaan, kailangan papayagan muna ng Commission on Appointments. At pag na-appoint na si Erwin o ibang tao, pag na-appoint sila, wala pang pagpayag ng Commission on Appointments, ang tawag sa kanila is appointed na rin. Kaya lang ang tawag ng klase ng appointment nila is ad interim appointment. So ibig sabihin, temporary appointment. But that doesn't mean that you are no longer a secretary. Full secretary ka, you have full powers. Hanggat sa hindi ka, hanggat sa ma-deny na yung konfirmasyon mo, saka ka pala matanggalan ng kapangyarihan bilang secretary. Pero kung tatanggapin ng Commission on Appointments, ang iyong appointment ay tuloy-tuloy ka na maging secretary. Tingnan yung kaso ni Erwin Tulfo, kung gaano siya kalakas kay BBM. Noong September 28 o 27, ay binasura ng Commission on Appointments ang appointment ni Erwin Tulfo bilang secretary ng DSWD. Ang issue, dalawa lang. Ang issue, citizenship, pinagsasabi na siya Amerikano, at na-sentensyan siya sa 4 na libel cases. Ganon po yung issue sa kanya. Ang problema natin is hindi nalantad sa mata ng bayan kung ano talaga yung pinaka-detalye o detalye ng citizenship issue niya. Basta sinabi lang, generally speaking, citizenship issue. Wala kang tayong kalamlam kung anong ibig sabihin ng citizenship issue. Kasi nung tinanong si Erwin, noong sa hearing, humingi kagad siya ng tinatawag na executive session at doon niya lang sasabihin. Pati sa libel, nausapin na 4 na beses sa mga sentensya sa libel, lumabot mismo sa Supreme Court.
ay hiningi niya na bigyan siya ng panahon na doon na sa sekretong meeting na tinatawag na executive meeting ay doon niya sasabihin kung ano ba talaga ang real score, kung anong totoo. So, nabasura ng kanyang appointment noong September 27 or 28. Anong nangyari? Sobrang lakas kay Marcos, kay BBM. In-appoint pa rin siya ulit na secretary kasi may karapatan pang Pangulo mag-appoint kung nabasura, i-appoint niya ulit. So, in-appoint niya ulit. Bihirang-bihira yan, i-appoint ulit. Kasi ang katwiran naman ni Bongbong, sinabi sayang yung taong yan. Nagpakita ng galing bilang gabinete ng Department of Social Welfare and Development. Sayang yan, kaya i-appoint natin yan. Kumbaga, kung pwede lamang brasuhin ni Bongbong, si Erwin, babrasuhin niya. Ganun lamang kasimple. So, nire-appoint siya, patuloy-tuloy ang hearing, walang closure. Hindi narinig ng mamamayan. Kasi ginawa nila, nilagay po nila sa tinatawag na executive session. Ang ibig lamang po sabihin ng executive session ay sikretong session, sikretong meeting. Bakit naman ipasikreto? Biro mo, bayan ang apektado, tapos ang bayan hindi malalaman kung anong dahilan. Technically speaking, legally speaking, theoretically speaking, the voice of the people is the voice of God. It is the people's welfare that is supreme. Kaya nga sabi na Suprema Lex, Salus Populi is Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law of the land. So, pagka gano'n, may isa pa, nakasaad mismo sa kasulatan sa Section 1, Article 2 ng ating 1987 Constitution na siyang pinakamataas na batas sa Pilipinas, nagsasabi po na ganito. The Philippines is a democratic and republican state. And all government authority emanates from the people, di ba? Ganun na kasimple. Tapos, sasabihin, hindi, number 1 yan, number 2 sunod, kasunod kagad. Sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. Ibig sabihin ng sovereignty, kapangyarihan na hindi mo siya madiktahan ay nasa tao. At ang lahat ng authority ay manggaling din sa tao. So kung lahat ng authority, the authority to appoint the secretary of any department, ultimately, nandoon sa bottom line, pinakaumpisa na sa tao. Kaya kung sa tao, yung itatalaga ni Pangulo, ang si Pangulo ng bansa ay talagang inuutusan lamang ng tao sa pamamagitan ng boto kung sino manalo. So, ibig sabihin, pag kinalaga ni Pangulong BBM, si Erwin Tulfo, yan ang pagtalaga ay para pagtalaga na rin ng tao. So, kung gano'n, kung tao pala ang nagsugo kay Erwin na magiging DSWD secretary ka, wala bang karapatan ng tao na malalaman kung anong tunay na pagkatao ni Erwin Garcia? Mali ata, mali. Kaya bawal po yung executive secretary. Hindi natin nalaman kung ano nang pinag-usapan doon. Well, haka-haka na lang tayo na wala tayong pag-usapan kasi ayaw naman namin, yun ang mga vlogger, magsalita kung wala talaga kaming ebidensya. Okay? So, in the meantime, tumagal yun. Pangalawang appointment ni BBM kay Rapi Tulfo ay tuloy-tuloy, tinatago din ang dahilan kung bakit. At eventually, mga December 2 ay December 15 ay inanunsyo na basura na ang kanyang pag-appoint sa kanya bilang secretary ng DSWD at only that time na sumuko si BBM. Pero hanggat sa huling hibla ng hininga, talagang tinayuan siya. Andun sa likod niya lagi si BBM. So nung umalis siya, dahil wala na siya magawa si BBM, yun ang last, hanggang 2 lang. So ano nangyari? Ito na naman ngayon. Pumunta naman ngayon si BBM, si Tulfo, nandun kay Romualdez. Kasi siyempre pinsang buo ni BBM si Romualdez. Si Romualdez naman, ang ginawa naman niya, ginawa niyang bata ito
at nakakitaan nila ang CIS na party list ay 5 po ang nominado dyan na pwedeng umupo. 3 lang ang pwedeng umupo at a time. So that time, number 4 na nominee pala si Erwin Tulfo. Pag sinabi ko number 4 na nominee, nung nag-umpisa, bago mag-election pala sa May 9, 2022, pang-4 siya sa listahan. Kung manalo ng 3 seats na maximum, 3 sa congressman na nominado ng ACT-CIS ay uupo. Kung pang-4 siya, nakaupo ang 3, ang pangatlo, ang first name na nominee nila ay si Jocelyn Tulfo, na asawa ni Rapi Tulfo. Second nominee nila si Ed Yap. Tapos third nominee nila si Jeffrey Soriano. Pang-4 na nominee si Tulfo. At pang-5, babae. So ngayon, ladies and gentlemen, ang nangyari, pina-resign nila si Jeffrey Soriano. Sakit naman ng loob. Wala siya magawa. Nag-resign siya noong October 6. Pagtapos, October 12 ay inaprubahan ang kanyang pag-resign. At magtitikot na sana si Erwin Tulfo, nagsampa ng kaso laban sa kanyang pag-upo. Ito si Attorney Moises Tolentino. Okay, mabago ko pupunta sa kaso ni Attorney Moises Tolentino, nais ko lang muna bibigyan ng pihit itong or obserbasyon itong bagay na ito. Ladies and gentlemen, noong May 9 election 2022 ay isa siya sa mga nominante. Okay? So, sinasabi naman sa Section 6, Article 6 ng ating konstitusyon na walang sinuman ang pwedeng maging congressman kung hindi siya natural-born Filipino citizen, kasama ang party list congressman. Okay? So kung ganon, dapat pala kahit party list siya, on the day of the election, dapat Filipino, natural-born Filipino siya. Ganon. Ngayon, kung paano, kung ganon na mangyari, ang tanong, Filipino ba si Erwin Tulfo nung pag-eleksyon ng May 9, 2022, yung nakaraan? Answer, I'm pretty sure, very, very sure, almost 100% sure na US citizen siya. Bakit? Kung pagbabasihan ko, yung saan tayo magbabase? Doon sa hearing ng tinalaga siya ng DSWD na umamin siya doon na naging sundalo siya ng Amerikano 1988 and above. So, naging 1995. So, kung naging sundalo ka sa American Army, sa US Army, nagserbisyo po siya sa Iraq War. So, ngayon, kung gano'n, nagsundalo ka pala, hindi ka naman pwede maging sundalo kung ikaw ay hindi citizen ng Amerika. O di kaya, kung ikaw ay hindi immigrant ng Amerika. So, dalawang bagay lang yan. So, it's either immigrant ka ng Amerika or citizen ka ng Amerika. So, yan ang mga kung nababase natin kay Erwin Tulfo. Pero, siyempre, hindi natin maasahan ng todo yan sapagkat ang Amerika pa rin na bansa ang may karapatan magsabi kung talagang citizen nila si Tulfo o hindi. So, yan. So, ngayon, babalik atas tayo ng konti. Nung tinanggap niya yung pagtalaga sa kanya na secretary siya ng DSWD, ano sa tingin niyo ang nangyari sa kanyang nominasyon? Kasi na-nominate siya para sa May 9 election. Tapos inappoint siya mga June na. So ano nangyari sa kanyang nomination nung tinanggap niya ang pwesto sa pagka-DSWD? Ladies and gentlemen, nung tinanggap niya ang pwesto niya sa DSWD, automatic po, inabandonan niya na, automatic resigned siya as nominee. Okay? In the same manner, kagaya niyan, kung bakit, anong rason ko. Yung congressman nga na naupo, si Ralph Recto, congressman siya sa Lipa City, tinanggap niya ang pagiging secretary ng Department of Finance, retired siya. So kung retirado ng tingin sa isang congressman na tatanggap ng appointment bilang cabinet secretary, with more reason
na retired na rin, resigned na rin yung nominante na nag-aantay ka lang kung may bakante sa mga upuan ng mga inyong representante. Di ba? So, ibig sabihin, hindi lamang citizenship ang tinitingnan ko na magiging rason para sabihin ko na null and void, walang hindi kwalipikado, walang authority si Erwin Tulfo na papasok bilang congressman para sa pangalan ng AXI-IS party list. Hindi lamang citizenship ang pinag-usapan natin, kundi pati ang katotohanan na resigned na siya as party list nominee. So kung resign na siya, wala na siyang authority. So ano ngayon ang gagawin natin kung gano'n? Halimbawa, wala rin siyang citizenship, ay wala rin siyang kwalifikasyon. Di ba? So kung wala siyang kwalifikasyon, ay isasampa ko sa kanya yung kasong nauukol para dyan. Yung tinatawag na petition for quo warranto. Ang ibig sabihin ng quo warranto ay, hoy, alis dyan. Wala kang authority dyan. Parang gano'n lang yan. Ngayon, kung ang basihan ko, yung deemed resigned na siya, ay wala rin siyang kwalifikasyon para manumpa. So ngayon, pwede ko rin gamitin yun na isasampa ko kaso sa Supreme Court na quo warranto rin. Hoy, alis ka dyan. Ibig sabihin ng quo warranto. O, di ba? O, makinig mga abogado na nakikinig sa akin. Bakit sa Supreme Court ako magsasampa? Ang pinag-usapan muna natin, hindi pa yung sa Senado, dito muna sa yung tinalaga siya na congressman. Ito po ang rason. Hindi pwede po na magkakaroon pa ng tinatawag na hierarchy of courts or hierarchy of quasi-judicial bodies and courts. Sapagkat wala pong remedyo o walang remedy na available na ginawa ng batas para dito sa sitwasyon na ito. Ang remedy lamang po na ginawa ng batas para sa quo warranto ay may kinalaman po yun sa actual na election. Sinasabi the election, returns, and qualifications issues of the candidates regarding a candidate can only be questioned within the reglementary periods provided by law. Correct. For example, kung magkuwaranto ako sa elected na congressman, I have 15 days to file after proclamation. Ibig sabihin, pwede ako magkuwaranto only after the proclamation and his entry to office, yung bang namanumpa na siya. So, yun pala magkaroon ng kuwaranto kung nakaupo na siya. Pero kung hindi pa nakaupo, hindi po pwede sampa ng kuwaranto. So, antayin mo muna kung manumpa na siya. Dahil nakasumpa na siya, 15 days from there, ay saka ka magsampa ng kaso. Kaya lang, para lamang po yan sa regular election na nangyayari. Ang election po nangyari May 9, 2022. Ano na ngayon? 2025 na, January 3. So, hindi na pwede yung kuwaranto na nakabase sa rules of procedure ng COMELEC. Okay? So, kung hindi siya pwede makabase dyan, wala na akong remedyo. Diba? So, hindi rin pwede remedyo sa COMELEC kasi kapag membro na ng House of Representatives, ang jurisdiction o ang authority para tanggapin ang kaso ay wala na sa COMELEC, kundi nandun na sa House of Representatives Electoral Tribunal. So kung nandun na, doon ako ngayon magsasampa kung within 15 days pa. Wala na. So ibig sabihin, na-discover kasi ngayon, tinago kasi, ang katotohanan na siya US citizen, tinago. Ang katotohanan naman na siya pala ay hindi na question yung kanyang yung nag-resign na siya as nominee, ay tinago rin, parang tinago, hindi lang nakita ng COMELEC. Ibig sabihin naman, protektado talaga siya ni Erwin Garcia. Sa napakatalinong abogado yan si Erwin Garcia. Matalino rin yan ang kasama diyang commissioner dyan na walang iba ay si
sino to? Yung naging dean din ng PLM na si Attorney Ernest Maceda. So, pareho sila naging dean ng PLM, si Jose Erwin Garcia at saka si Attorney Ernest Maceda. At saka yung ibang nakaupo na mga commissioner ng COMELEC dyan, mga magagaling yan. Ang tanong ko lang, nung nagsampa ng kaso, bago kasi pinasumpa si Erwin Tulfo ng congressman ng ACT-CIS, ay may humadlang nagsampa ng kaso na pagka-disqualify sa kanya itong si Attorney Moises Tolentino. Kaya lang, sad to say ang katotohanan, attorney, hindi ko alam kung sinasadya mo na hindi ka umapila o sinasadya mo o hindi mo alam. Dalang bagay lang yan. So kung hindi mo alam, ako alam ko ayoko na sabihin, ayoko na magyabang. Kasi kung ako ang naging abogado niya sa panahon na yon, hindi po ako magsasampa sa COMELEC kasi tapos ng eleksyon. Wala nang jurisdiction ng COMELEC. Saan yon? Mamaya ko sasabihin, ito na ngayon. Okay, straight na tayo ha. Nais kong sasabihin sa inyo, dalawa po ang pagsampahan ko ng kaso laban kay Erwin Tisiba Tulfo alias Erich Sylvester Stallone Tulfo. So ngayon, ano yun? Dahil wala na pala siyang kwalifikasyon na manumpa para sa ACT-CIS party list congressman, sasampahan ko siya ng tinatawag na quo warranto. Saan ko sampahan? Kasi lampas na ang period allowed by the law for the House of Representatives Electoral Tribunal to accept the case. Wala na. So saan? Dito tayo sa ultimate court. Kasi sa ultimate court, yung mga kaso na petition sa ganon ay meron ding jurisdiction ang Supreme Court. Provided wala ka ng ibang matakbuhan. Kaya nga tawag diyan the last resort. Court of last resort. Kung wala ka nang puntahan, doon ka na pupunta. Ngayon, siguro na alaala ka nito, naintindihan nito ng mga abogado dito na nakikinig sa akin. Ang general rule, ang general na batas sa pagsampa sa Supreme Court, dapat dumaan ka muna sa mababang korte. Ubusin mo muna ang lahat ng remedyo doon sa baba. At kung maubos ng remedyo, saka ka pa lang pwede exempt, umakyat ka na sa Supreme Court. May remedyo ba sa Court of Appeals? Wala. Bakit po? Kasi ang pinag-usapan natin ay House of Representatives na isang katawan ng ating mga opisyal sa pamahalaan na isang tinatalaga na independent and separate body. So kapag independent and separate body, only a co-equal can check it. So yan tinatawag na papasok yung check and balances. So sino mag-check sa House of Representatives? It's either yung Senate, pero magrespeto din ng Senate kasi mayroong interparliamentary respect. Ang tinatawag na Office of the President or Executive ay co-equal din pero he has to respect kasi hindi niya pwede pakialaman ang trabaho ng House of Representatives. So sino ang itinalaga ng konstitusyon para makialam sa lahat ng co-equal niya? Pagdating sa usapin na legal, issue, interpretasyon ng batas, at pag-settle na kung sino dapat manalo sa usapin sa batas, ay wala nang iba, yan ang tinatawag niyan primus inter pares sa pagdating sa usapin kung ano ba talaga ang batas. Supreme Court. So ngayon, ibig sabihin, ipapakuwaranto ko, papatanggal ko sa opisina sa House of Representatives si Erwin Tulfo at doon ako magsasampa ng kaso sa Supreme Court. Kuha nyo na? Parang Sereno style lang yan. Si Sereno dahil sa hindi nag-file ng SALN, wala na siyang qualification to sit as the Chief Justice or the Justice of the Supreme Court. Kaya tinanggal siya. So yan ang nangyari sa kanya. So ngayon, kung gano'n ang gagawin ko kay Erwin Tulfo, ang basehan ko, ladies and gentlemen, simple lang.
Noong May 9, 2022 election, ay Amerikano pa si Erwin Tulfo. Nag-uutos po ang Section 6 ng ating konstitusyon. He who wants to become a congressman by party list or by district must be a natural-born Filipino citizen at on the day of the election. So, ibig sabihin, baka sabihin niyo, mga cesarean, hindi na pwede yan. Natural born lang. Hindi, ibig sabihin ng natural born, tatay mo Pilipino, or nanay mo Pilipino, or sa madaling salita, kung hindi mo na kinakailangan mag-apply na kung ano para ikaw maging Pilipino, natural born Filipino citizen ka. Ngayon, mamaya paliwanag ko kung paano, bakit ko sinasabi na hindi siya Pilipino. Dito naman tayo sa usapin, wala rin po siyang kwalifikasyon para maging congressman dahil deemed abandoned or resigned na siya nung tinanggap niyang appointment as DSWD Secretary. Inabandona niya na yung kanyang position as number 4 nominee ng ACT-CIS party list. Ulitin ko lang na kung congressman na nga mismo na nakaupo na, pag tinanggap ang secretary position, deemed resigned na siya. Kagaya kay, wag na natin, si Batanggenyo na si Juan, si Ralph Recto, tinanggap. O hindi na siya congressman. Ganun lang ho yan kasimple. So I think everybody agrees with me. With more reason to all lawyers who are listening here. Pati naman si Attorney Claire, Attorney Libayan, Attorney Bueno, I do believe and they will not disagree with me. Or else, alam nyo na ibig sabihin. So ngayon, pag napatunayan ko na ito, mananalo ako, matatanggal siya congressman. Pero ang concern natin ngayon, tumatakbo senador. So sa pagka-senador niya, ito lamang ang aking grounds na nakikita. Number 1 and the strongest ay yung Amerikano pa rin siya. Despite all the circumstances that have been seen by us. Okay, Amerikano siya, so hindi siya pwede magiging senador. Pag hindi ka pwede maging senador, ipa-disqualify ka muna. Bakit disqualify? Bakit hindi kuwaranto? Ulitin ko naman, ang kuwaranto ay naggagamit lamang kung nakaupo na sa pwesto. Pero kung hindi pa nakaupo, disqualification muna. Kaya ipa-disqualify ko muna siya sa COMELEC. Ang problema ko lang sa COMELEC, sinasadya ata nito kinakampihan ng mga korap. Bakit po? Akalain mo ba naman, tinaasan ba naman ang filing fee? Dati, wala pag 3,000, 1,000 lang, mag-file ka ng disqualification. Ngayon, 10,500 pesos. Sinubukan ko mag-file ng nuisance case. Hindi nuisance, kundi petition to deny due course ang kandidatura ni Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, si Pia Cayetano, si Camille Villar, at saka si Nancy Binay. Ang ground ko doon, they are violating Section 26 of Article 2 of the Constitution that says the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Lagi nilang argumento, wala pang batas. Naku, meron na po. Asan ang batas? Ito po, ang batas na gagamitin ko. The Bangsamoro Electoral Code passed to become a law applying in the BARM area that prohibits brothers, sisters, father and son or father and daughter, mother and son or mother and daughter, mother or grandfather and son, grandmother and son, or son against the grandfather or against the grandmother. Bawal sa kanila to the second degree of by blood, which is consanguinity, or by marriage, which is affinity. Bawal tumakbo sa kahit anong pwesto sa Bangsamoro Administrative Region. Bangsamoro Autonomous Region. Bawal sa kanila ang tumakbo kahit sino na sabay-sabay. At least, batas na yan. Ang pinag-usapan natin, if the law does not distinguish, thou shalt not distinguish even. So ngayon, pag hindi pwedeng mag-uri, kung hindi nag-uri ang Constitution, hindi rin pwedeng umuri ang
Supreme Court. So dahil may batas, pwedeng basihan ng application ng Section 26 paragraph Article 2 ng Constitution itong Bangsamoro Electoral Code. Akalain mo, bagong-bago lang itong Bangsamoro pero mas nauna pa sila makapag-isip kung ano. Another thing, there is this law in 2015, the so-called Sangguniang Kabataan Election Law. Ang sinasabi diyan sa Sangguniang Kabataan Electoral Law, bawal ang sinumang kabataan na magsampa ng kandidatura kahit kagawad o kapitan man sa SK kung siya ay may tatay, nanay, o kapatid na halal na senador, presidente, vice president, halal na congressman, halal na mayor, halal na vice mayor, halal na konsyal, halal na gobernador, o halal na bukal. Gamitin natin yan. We can use that. I will use that certainly against Tulfo. Sigurado ako gagamitin ko yan laban sa kanya. That is another thing. The second ground ko. Ang first ground ko ay dito muna ako sa yung tinatag na US citizen pa siya. So anong third ground ko? Papasok ko na naman uli yung tinatawag na political dynasty, no? Sabi ko kanina, dinefine ko. Pangalawang ground sa Section 26. Sinasabi kasi doon, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service. Doon na lang ako, tanggalin ko na yung political dynasty. Mawawalan ng equal opportunity yung ibang tao na gusto magsenador. Kasi panalo na nga kayo popular kayo Kaya huwag na kayo tumakbo. Paano magiging even and equal yung chances naman ng mga ibang tao kung andyan kayo, kumadlang kayo? So, ganun lamang po. So, ngayon, at least siguro napahayag ko na sa inyo kung ano ba talaga ang dapat nating gagawin. Ngayon, let us now discuss kung ano ba talaga siya. US citizen ba siya o hindi? Ito po yung brief story. 1988 ay naging sundalo si Erwin Tulfo sa Amerika. Pero bago maging sundalo siya, 1985, nandun na siya sa US according to him at siya pumunta doon bilang tourist. At sa totoo lang, hindi niya lang binanggit, noong 1987, nagpakasal ang nanay niya kay Mr. Clifford Booth. Kasi namatay naman ang tatay niya, 1985. So, ibig sabihin, tinitingnan ko lang yan na marriage for convenience para magiging Amerikana yung nanay nila. At siyempre, kukunin sila lahat. Alam mo naman, ugaling Pilipino. May isa lang makapunta sa Amerika, hatak na lahat yan. Petition na lahat yan. Ganon din ang nakiisip ko. Siyempre, ang hirap ng buhay ng panahon na yon sa Pilipinas. So, everybody wants to be an American. Ganon ang mangyari. So, ngayon, nung pumasok siya sa sundalo, according to history, sa kanya natin binabasya na, somebody advised him and helped him to be enlisted in the U.S. Army. So, paano ka ma-enlist sa U.S. Army? There are only two options pag ikaw gusto mo. Number one, dapat U.S. citizen ka. So, ang ginamit niya, nagsabit siya ng pangalan na may birth certificate pa. Parang Alice Go ng Pilipinas. Siya naman Alice Go ng Amerika. Nagsabit siya ng birth certificate na may pangalan Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak noong December 30, 1965. Magkalapit, ang totoong birthday niya is October 6, 1963. So, yan, medyo malapit, kaya hindi halata. Pogi pa siya, hindi halata. So, ngayon, because of that, naipasok siya sa US Army ngayon. Nag-serve pa nga siya sa Iraq War, sa First Iraq War. Kumbaga, maswerte siya, buhay siya. Kung namatay siya doon, di wala sana tayong problema ngayon. Wala, nabuhay Yan ang tawag niya na is old bad grass ND. Bad grass never dies. So anyway, andyan na ngayon. Naging sundalo siya. Tapos for a time, doon nanilbihan sa sundalo at pagkatapos sa nanilbihan sundalo sa Amerika, bumalik sa Pilipinas.
Nang bumalik siya sa Pilipinas, sisigawan kahit sino. Ang mangyari niyan, ipatulpo mo sila lahat. Ngayon, ikaw naman ngayon ipatulpo ko, Mr. Erwin Tulfo. So sumikat siya. Sa madalit sabi, ang galing, ang dating nila. Ang hindi alam na mga naghumahanga sa kanila, marami silang tinatanggihan na mga lumalapit sa kanila na humihingi ng tulong. Pumipili sila ng mga istorya na nakakiliti sa isipan ng mga tao, isipan ng mga lalo pang mga Pilipino, lahat marites. Yan. Kaya sumikat sila. Ganon din si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, ganon din si Ben Tulfo, ganon din si Ramon Tulfo. Yan ang ugali nila dyan. Ibig sabihin, kulang ko lang sabihin, mga ugaling sinungaling kayo. Okay? So ngayon, habang tumatakbo, yung kanyang karera, pumasok pa yan sa ABS-CBN, kung saan-saan, sumikat pa. Yung hindi ko makalimutan, yung Mission X niya eh. Kasi may kaibigan ako, kumpare niya, si Edong Reyes. Sabi niya, pare, alam mo si Erwin Tulfo, Mission X. Ngayon, ako naman, sabi ko, ano ka? Sabi niya, Mission Y naman ako. Kami lang nagkaalam yan, ang ibig sabihin ng Mission Y. Tagaharap. So anyway, dumating, lumipas na mga panahon at ito na ngayon sila, sikat na. Naging uso ngayon, nagkaroon ng internet, nagkaroon ng Facebook, nagkaroon ng YouTube, nagkaroon lahat. Silang una sa mga media men ang marunong gumamit ng tinatawag na IT, Information Technology. So, diyan mo talaga makikita na katibayan, for you to become a winner, you must be adept in using information technology. Kaya nga sumikat sila eh. So ngayon, dumami ang kanyang subscribers. 6.9 million sa Facebook at million din sa YouTube. Wala nang kapital na, pang sigaw-sigaw eh. Gano'n nagka-style nila ng brand of journalism nila. Kaya nagkaroon tuloy na mga, kung may problema, ipatulpo mo. Kaya may problema ako ngayon, Erwin. Gusto ko ipatulpo rin kita, Erwin. So ngayon, sumikat na sila. Ito na ngayon. Nag-endorso pa yan ngayon. Dumikit na ngayon nag-shift sila ng kanilang biktima. Dati, customs. Ngayon, iba na. Politics na. So, nag-politics na sila. Natandaan ko pa yan, siya pa naging number 1 endorser ng ACT-CIS. Kasama si Rapi Tulfo. Hanggat sa huli, si Rapi Tulfo, tumakbo na rin sila doon. Nanalo. Akalain mo naman, 24 million ba naman ng followers sa Facebook? Di, ilan lang milyon ang kukunin para manalo? Sisiw, di ba? So ngayon, si Erwin naman, nang nanalo ng mga ACT-CIS, nung panahon pagkampanya, nung si Digong ang presidente, makadigong din siya. Lahat, dinidepensa niya pa si Digong laban kay kung sino tumitira kay Digong Duterte. Saka binira pa kanya si Leni Robredo eh. Kasi, siyempre, pinupuna ni Leni Robredo yung mga war on drugs na namamatay noon. Pero nung tapos ng 2016 at pawala na si Digong, magaling mag-transfer. Lumipat kagad ng kabayo. Sakay naman sa kabayo ng Unitives. So doon naman siya ngayon. Ang ginagawa niya doon, ulitin ko lang sinabi ko nina, siya naman gumaganap na moderator or MC. Ngayon, dyan sa pag may town hall meeting yan si BBM, siya sa gitna, may hawak microphone, siya tagapili kung sino magtanong kay BBM. Tapos si BBM tagasagot. So, because of that, natumubo yung tiwala ni BBM sa kanya. At nung nanalo ko na si BBM, kuno yun na, hindi yan pure. Kasi I do believe that he won by means of Smartmatic. Pati si Sara, pareha lang sila. Pati si Robin Padilla. Okay. So ngayon, dahil bilib na bilib sa kanya, si BBM, tinalaga siya na DSWD. So ngayon, doon sa DSWD, doon namangha naman ang bayan. Pero walang alam ang bayan. Basta sinasabi lamang ng Commission on Appointments, may problema ka sa citizenship mo. Hindi natin alam kung anong klaseng citizenship. Tapos sinasabi, may problema ka rin, nasintensya ka ng 4 na beses sa libel. Yung libel na yun, alam naman natin yun, madali natin malaman kasi babasahin lamang natin ang Supreme Court. Ayos na. Pero dito naman, sa usapin ng citizenship, wala tayong kalam-alam. So nawala na lang yun. So,
Ito naman ngayon, nung tumakbo naman siya ng senador, may lumabas galing sa website o sa Facebook page ng Optic Politics. Aba, andun ang soft copy. Soft copy ng sulat, revocation letter ng US Embassy na pinapabigay kay Erich Sylvester Tulfo, aka Erwin Tulfo, na nire-revoke, kinakansila na ang kanyang passport. Ang 4 na passport na na-issue sa kanya noong 1991, 2001, 2011, 2021. So, ibig sabihin 1991, 34 years niya hinawakan ng US passport. So, nirevoke na ng Amerika. Ang basihan ng Amerika sa pag-revoke, alam mo ano? Yung nag-apply siya, kasi DSWD na siya eh. Nag-apply siya ng tinatawag na visa papunta sa Amerika kasi noong September 2022, pumunta si BBM sa Amerika. Pinasunod din siya. Ang very obvious na may hawak siyang Philippine passport, nakalagay sa Philippine passport niya, Erwin Tesiba Tulfo. Akala niya hindi mahuli. Nahuli ng US Embassy na si Erwin Tesiba Tulfo at saka si Erwin Sylvester Tulfo, Erich Sylvester Tulfo ay iisang tao. Kaya sinulatan siya, according to investigation, ay pinanganak pala siya sa Leyte at hindi siya sa Hawaii pinanganak, na kung saan kiniklaim niya na si Erich Sylvester Tulfo ay pinanganak noong December 30, 1965 sa Hawaii. So ngayon ang binigay na revocation letter, may pirma ni Erwin Tulfo na tinanggap niya. At earlier than that, nag-apply kasi siya ng visa at sinuko siya, napilitan siya isuko kasi nagkaroon ng commission on appointments hearing. So, ang gusto niya, i-renounce niya ang American citizenship niya. So, nag-apply siya. Sinuko niya ngayon ang Erich Sylvester Tulfo na passport noong June 27, 2022. At sinuko niya rin ang SS card niya. So, ganun. Ibig sabihin, he was expecting the best of the Philippine world. What he got as the best in the US world ay gusto niyang kukunin din sa Philippine world. Kaya lang, imbis na payagan siya, ito naging komplikado niyang problema niya, buhay niya. Pinadalan siya revocation ng passport niya. Pero but just the same, what is important is, ang petsa ng revocation or cancellation ng kanyang passport ay it occurred on October 11, 2022. Kailan siya tumakbo? For the May 9, 2022. And Section 6 of Article 6 of our Constitution says that no person can become a member of the House of Representatives without being a natural-born citizen on the day of the election. So, May 9, Amerikano pa siya. So, wala. Ganun lang kasimple. So, ngayon, ang argumento ko kanina, in-appoint siya sa DSWD, inabandon niya na rin ang posisyon niya as nominee. So, hindi naman siya pwede, dapat ang number 5 nominee ng CIS ang dapat umupo. So, dito na ngayon, sa ngayon, US citizen pa rin ba siya? Kung igagalang natin na pagtanggal ng passport ay totoo? Yes, US citizen pa rin siya sapagkat ang presumption ay nandun pa rin. Bakit ko nasabi? Kasi ang pagkansela ng passport ay hindi ibig sabihin na tinanggalan ka nila ng citizenship. Ang pagtanggal ng passport, maaring ang dahilan ay pandaraya mo lamang sa deklarasyon mo sa edad, sa pangalan mo, at kahit ang Philippine passport mo na Pilipino ka, pwede ka rin parusahan, pwedeng kanselahin din ang passport mo kung ginamit mo pangalan ng ibang tao. Ganun lang ako kasimple. Sabihin, if it did not strip his US citizenship at that time, US citizen pa rin siya ngayon. So dapat may official declaration and recognition on the part of the United States government na ipapadala na tinanggal na siya bilang US citizen on October 1, kung ano man ang kailan. Pero ang tinatanggal na siya as US citizen, not as passport holder. Dapat mayroong ganon. Kung walang, sabi nga,
babalik ako sa unang doktrina sinabi ko, the one that has the right to say whether one person is its citizen or not is only the state. In this case, US state lamang ang pwede magsabi kung citizen pa nila o hindi na si Tulfo. And because we have no communication coming from the US until now, saying that Tulfo has been stripped of US citizenship of whatever vestige there may be, ay i-considera pa rin natin siya na US citizen. And because of that, disqualified pa rin siya tumakbo ng pagka-senador. Okay? So ngayon, may counter-argument yung mga abogado nila. Oy, hindi kami pwede sabihin na US citizen si Erwin. Bakit? Kasi si Rich naman yung US citizen, hindi naman si Erwin. Nevertheless, it does not remove the prohibition from you. Why? First principle says, what cannot be done directly cannot be done indirectly. Next principle is, the one who actually use the benefit is the one who is deemed as the person to whom it is concerned. So, ang citizen talaga dyan na nag-exercise ay si Erwin Tulfo kahit nasa pangalan pa ni Rich. So, with that, klarong-klaro na sa tingin ko, mananalo ako pag sinampa ko ito sa Comelec. Kaya lang, ang problema ko ay nagdududa ako kasi protector niya si Romualdez at saka si BBM. So, bubulong lang ngayon yan kay George Erwin Garcia. Sasabihin na George Garcia, magdesisyon siya pabor kay Erwin. So with that, akit na lang tayo sa Supreme Court. Pero yung isang Supreme Court case niya na isasampa ko, na kuwaranto, yan isasampa ko talaga yan. So other than that, I will file criminal cases of material misrepresentation in the execution of his certificates of candidacy as congressman para sa party list and as senator para sa senatorial election ngayong sa May 12, 2025. So siguro, alam nyo na, alam na this. Magandang hapon na lang sa lahat. Yan na lang ang ating masasabi. Kung may tanong kayo, ay siguro naman maghanap buhay muna ako, i-type nyo lang, sasagutin ko. Si Mark Anthony Sonico, happy watching Manoy Toto. Salamat po. So Alijo Bustamante, go. Toto Kausing. Nelson Lirio, Senator Toto Kausing. Ipa-disqualify mo na. Nanghingi ako ng budget kasi pag magbayad ako disqualification, 10,500 ang bayad sa Comelec. Nag-Comelec talaga to. Pinoprotektahan yung mga kawatan ng bayan. Kaya nga, paborito kong kanta ni yung namatay na si Kurita, may bulong dinggin mo. Yun. Ang isa pang paborito ko, kanta naman ng Asin. Kay Lolita. Sabi niya, nakita mo na ba ang bagay na dapat mong makita? Sagutin, bulag ako. Nagawa mo na ba ang bagay na dapat mong ginawa? Hindi, pilay ako. Ganun mga politiko natin. Okay? Kiki Kumaan, Pastora Raelia, Jose Quintal Santa Ines. Magandang umag-aga hapon sa lahat. No? Ito po si Toto Bunyog Kausing. Okay? Magandang hapon na lang. At magandang hapon, Erwin Tulfo!